Sa isang lumang sementeryo sa Pampanga, may isang asong gala na gabi-gabing natutulog sa tabi ng iisang libingan. Ulan, lamig, bagyo, hindi siya umaalis. At nang malaman ng isang guro kung kaninong libingan iyon, naupo siya sa lupa at umiyak ng walang tunog. Ito ang kwento ng katapatan na tumagos sa puso ng marami, isang paalala na ang pag-ibig ay hindi namamatay. Sa bayan ng San Guillermo, Pampanga, may isang lumang sementeryo na tila kinalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng matataas na puno ng akasya, mga sirang lapida at makakapal na damo na nagpapatunay sa tagal ng panahong wala nang bumibisita. Sa lugar na ito ng katahimikan at nakaraan, may isang asong gala na naging bahagi na ng tanawin. Payat siya may pilay sa isang paa, at ang kanyang mga mata ay tila may bitbit na mabigat na alaala. Hindi siya agresibo, hindi rin siya lumalapit sa mga tao para humingi ng pagkain. Araw-araw, tuwing papalubog na ang araw, makikita siyang dahan-dahang papasok sa sementeryo. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, parang kabisado na niya ang daan pauwi. At doon sa gitna ng mga puntod, sa tabi ng isang partikular na libingan, siya ay hihiga. Araw-araw, gabi-gabi, paulit-ulit, nagiging saksi ang dilim sa kanyang hindi natitinag na pagbabantay. Kahit umuulan ng malakas, kahit bumabagyo, at kahit pa bumabaha na ang paligid, nananatili siyang tapat sa kanyang pwesto. Si Ma'am Elena, isang guro sa San Guillermo Elementary School, ay madalas ding pumunta roon. Kamakailan lang kasi inilibing niya ang kanyang ama. Sa tabi ng puntod nito, doon niya binubuhos ang lahat ng salitang hindi na niya masabi ng harapan, ang mga kwentong wala nang makikinig. Isang hapon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, napansin niya ang aso. Basang-basa ito, nanginginig sa matinding lamig. Ngunit ang ipinagtaka niya, hindi man lang ito gumagalaw mula sa tabi ng lapida. Dahan-dahan siyang lumapit, may kaunting takot sa kanyang dibdib. Hindi ka ba giniginaw? Mahina niyang tanong, halos isang bulong na dala ng hangin. Inaasahan niyang tatakbo ito o tatahol, pero hindi. Ang aso ay lumingon lang sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng lungkot ng isang matagal at malalim na paghihintay. Tila may sinasabi ang kanyang tingin, isang kwentong hindi kayang isatinig. Napatingin si Ma'am Elena sa lapidang binabantayan ng aso. At sa isang iglap, tila may pumiga sa kanyang puso. Ang mga salitang nakaukit sa malamig na bato ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Miguel Santos, isang batang minahal ng lahat. Nang hina ang kanyang mga tuhod, hindi pwedeng maging siya. Si Miguel ay dati niyang estudyante, isang masayahin at mabait na bata na hindi niya malilimutan. Biglang bumalik ang mga alaala. Si Miguel, ang batang laging may baong pandesal at kanin. Pero hindi para sa sarili niya. Ang baon niya ay para sa mga asong gala sa labas ng kanilang paaralan. Naalala ni Ma'am Elena kung paanong lagi niya itong pinagsasabihan. Miguel, ubusin mo yung pagkain mo, baka magutom ka. Ngunit ngingiti lang ang bata at magalang nasasagot. Okay lang po, ma'am. Busog pa po ako. May kakainin pa naman po ako sa bahay. Sila po mas gutom kaysa sa akin. Ang inosenteng kabutihan ng bata ay isang bagay na hinangaan niya noon, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang lalim nito. Parang isang pelikula, bumalik sa isip ni Ma'am Elena ang huling araw na nakausap niya ang bata. Bago ito umuwi, lumapit si Miguel sa kanya at may ibinulong. Ma'am, kapag po wala na ako, pakisabi po sa mga aso na mahal ko sila, ha? Tinawanan lang niya iyon noon. Akala niya, isa lang itong inosenteng biro ng isang bata. Pero ngayon, sa harap niya, may isang asong gala na hindi umaalis sa libingan ng batang iyon. Isang asong basang-basa sa ulan, ngunit pinipiling manatili. Tila tinutupad ang isang pangakong hindi kailanman binigkas. Naupo si Ma'am Elena sa basang lupa. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa sarili niyang sakit o pangungulila sa kanyang ama, kundi dahil sa katotohanang biglang sumampal sa kanya ng napakalakas. Hindi ito nagkataon lang, hindi ito aksidente. Ang asong ito ay isa sa mga alaga ni Miguel, isa sa mga nilalang na pinalaki ng kabutihan at pagmamahal ng kanyang munting estudyante.
At kahit matagal nang wala ang batang nag-aruga sa kanya, kahit hindi na niya naririnig ang tawag nito o nararamdaman ang kanyang haplos, hindi siya iniwan ng aso. Simula ng araw na yon, nagbago ang lahat. Araw-araw nang dumadalaw si Ma'am Elena sa sementeryo, hindi na lang para sa kanyang ama, kundi para na rin sa kanila. May dala siyang pagkain, malinis na tubig, at minsan isang payapang panalangin para sa dalawang kaluluwang nagmamahalan. At sa bawat pagdalaw niya, laging nandoon ang aso, naghihintay. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, dalawang nilalang ang nagsama, isang guro at isang aso. Parehong nagluluksa, parehong nagmamahal, at parehong hindi marunong mang-iwan. Isang araw, habang marahan niyang hinahaplos ang balahibo ng aso, ibinulong niya, "Hindi kanya kinalimutan, Miguel, at ikaw," sabi niya sa aso, "hindi rin kita pababayaan." At sa unang pagkakataon may sumagot sa kanya. Mahina, ngunit malinaw, dahan-dahang umiling ang buntot ng aso. Isang simpleng galaw na nagsasabi ng pasasalamat, ng pagkilala, ng pag-asa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng buhay. Minsan, ito'y nananatili sa pagbabantay, sa pananatili, sa katahimikan. At ang kwentong ito ay isang malinaw na patunay. Kung ang isang asong gala sa Pilipinas ay kayang maghintay at manatiling tapat, kahit lampas pa sa kamatayan, bakit tayong mga tao minsan ang bilis nating makalimot? Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga nakakainspirang salaysay.